Pray for me ang pagsusumamo ni Harry Roque sa kanyang mga kababayan. Huwag kang mag-alala, Harry Roque. Ipagdarasal ka talaga ng mas nakararaming Pilipino na sana nga ay mahuli ka na at iuwi dito sa Pilipinas. Naimbag nga aldaw kada kayo aming kakabsat and welcome back to my channel. Fake news nga po yung naging balita na nahuli na si Harry Roque. Ako nung narinig ko yung balita, parang hindi ako kagad naniwala kasi ang pagkakaalam ko po, correct me if I'm wrong, wala pa pong red notice si Harry Roque sa Interpol. At ang pagkakaalam ko, correct me if I'm wrong again, blue notice pa lang po ang na kay Harry Roque. Ibig sabihin, minamanmanan ang kanyang bawat galaw, minomonitor kung saan siya nagpupunta para kung sakaling lumabas na yung red notice, alam na kung saan tutumbukin si Harry Roque. Akala ko ba matapang tong si Harry Roque? Sinabi pa niya, nek-nek nyo kung mahuhuli nyo ako. Tapos ngayon, pray for me. Ang idinadahilan kasi ni Harry Roque sa kanyang pag-apply ng asylum sa Netherlands ay siya daw ay persecuted sa Pilipinas. At baka pag siya ay inuwi dito, ay baka kung ano ang mangyari sa kanya. So, ibig sabihin, nanganganib ang buhay niya. Well, kung yun lang ang pagbabasihan ng Netherlands, mabibigyan talaga siya agad ng asylum na hinihingi niya. Kung yun ang mga dahilan. Pero, hindi ba iimbestiga man lang ang Netherlands kung totoo yung sinasabi nitong si Harry Roque na siya ay persecuted at nanganganib ang kanyang buhay? Sabi po dito sa balita, hindi pwedeng magtago si Harry Roque sa likod ng refugee principle na yon. Yan po ang sinabi ng isang DOJ executive dito. Former presidential spokesperson Attorney Harry Roque cannot invoke the non-refoulement principle to avoid returning to the Philippines. Sabi po ni DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez. The principle of non-refoulement enshrined in the 1951 UN Convention relating to the status of refugees is part of customary international law, meaning a country cannot send someone back to a place where they may face persecution, whether political, religious, or ethnic. It begs the question, may political persecution po bang nangyayari? Wala, because in fact, you are being charged here for crimes that you already committed. O may nagawang kasalanan si Harry Roque. May mga kasong kriminal dito si Harry Roque na dapat niyang sagutin at harapin. Dahil nga Roque is facing charges of qualified human trafficking for his alleged links to Philippine offshore gaming operator o yung pong Pogo. At ang Pampanga Court po ay nag-issue ng warrant for his arrest. It is incumbent upon him to face these charges head-on as an accused. One may argue that the principle of non-refoulement applies to him. We would say, in fact, we are only abiding by the law when we say, face your charges so you can lay out your defenses, whatever they may be. If you are proven innocent, then no one will arrest you. Bakit ayaw umuwi ni Harry Roque para harapin yung kanyang kaso? Malamang natatakot siya, lalo na ngayon na si Alice Guo ay nahatulan ng habang buhay. Yung pong human trafficking na kaso ni Harry Roque, habang buhay din po ang katumbas niyan. Kaya ngayon, nagpapaawa si Harry Roque. Pray for me daw, pray for me. Oo, tama, pagdarasal ka namin na sana lumabas na yung red notice mo at ikaw ay mahuli na ng Interpol para iuwi dito. Kasi kung ano-ano pang dahilan itong si Harry Roque. Kung narinig nyo yung inilabas ng video na siya ay sumama papunta ng Vienna, Austria in his own free will. Kaya lang nung tinanong siya, gusto mo bang bumiyahe? Sabi niya, hindi. At siya daw ay may dalang medical certificate na nagsasaad na siya ay unfit to travel. Bakit nung nabalita na siya ay nahuli, sinabi pa niya na hindi ako nahuli, which is totoo naman. Hindi pa po siya nahuhuli. Pero ang sabi niya, paano siyang mahuhuli? Meron pa siyang scheduled flight for Vienna nung araw na lumabas yung balitang siya ay huhulihin.
So, ibig sabihin, siya ay handang pumunta ng Vienna, Austria dahil siya ay meron ng ticket papunta doon. So, ano yung sinasabi niya? Na meron siyang medical certificate. Bakit ka nag-book papuntang Austria kung ikaw naman pala ay unfit to travel? Ang gulo rin kausap nitong si Harry Roque, no? In his own will, sumama daw siya. Ibig sabihin, may dumampot sa kanya. Dadalhin siya sa Austria. Pero ang pagkakasabi naman niya, meron talaga siyang scheduled flight for Austria. Tapos tinanong siya, gusto mo bang sumama? Siyempre, ang sagot niya daw ay hindi. Sa kanya pinakita yung kanyang medical certificate kung saan sinasabi na siya ay unfit to travel. So, paano ka nag-book ng plane ticket papunta sa Austria kung alam mo naman pala na ikaw ay unfit to travel? Alam mo, Harry Roque, tapos na ang panloloko mo sa taong bayan. Ang fake news lang ngayon sa balita ay yung sinabing nahuli ka. Pero huwag ka mag-alala dahil malapit ka na talagang mahuli. At ipagdarasal namin na madaliin na ng Interpol ang pag-issue ng red notice dahil marami kang dapat harapin na kaso dito. Na siguradong sigurado matutulad ka kay Alice Go. Pero ang tanong ko naman, paano makakabiyahe si Harry Roque papunta ng Austria kung kansilado na yung kanyang passport? So kung kansilado na yung iyong passport, hindi ka na makakapagbiyahe sa kahit na anong bansa. Dahil ayon po sa balita sa Bombo Radio, Attorney Harry Roque hindi dapat nakakabiyahe. Sabi po ng DOJ yan. Iginiit ng Department of Justice na hindi dapat nakakabiyahe si Attorney Harry Roque ng walang valid na pasaporte. Ayon sa pahayag ni Justice Spokesperson Polo Martinez, hindi raw dapat ito nagagawa ni Roque habang walang kinikilalang may bisang pasaporte. Kanyang binigyan diin na ang mga tauhan ng immigration sa anumang bansa ay kayang i-detaine si Roque. Ito ay sa kadahilanang wala siyang wastong dokumento para makapagbiyahe. Kung maaalala, kinansila na ng korte ang pasaporte ni Attorney Harry Roque kaugnay sa kinakaharap nitong kasong qualified human trafficking. Sabi ni Justice Spokesperson Polo Martinez, he should not be able to travel without a valid passport. Immigration authorities at any country can detain him for traveling without proper travel documentation. So, tingin ko, kaya hindi tumuloy itong si Harry Roque sa biyahe niya sa Austria ay dahil pagdating doon at malaman ng Austrian immigration na kansilado yung kanyang pasaporte, ay pwede siyang i-detain. At siyempre, magkakabukuhan na lahat doon. Malalaman kung bakit kinansila ang pasaporte ni Harry Roque. But I may be wrong. Yun lang naman kasi 1+1 ko yung mga istorya. Malamang nung nag-book si Harry Roque ng flight to Vienna, ay hindi pa nakakansila yung kanyang pasaporte. And the day na papunta siya ng Vienna, Austria, kansilado na po yung kanyang pasaporte. So, oras na umalis siya ng Netherlands, tumuntong siya sa ibang bansa, pwede na po siyang i-detain ng immigration ng kahit na anong bansang pupuntahan niya. So, hindi na natuloy yung pag-alis niya. Nagdahilan na lang siya na siya ay unfit to travel ayon sa kanyang medical certificate. Pinangalandakan mo yung medical certificate mo na ikaw ay unfit to travel. Pero, nag-book ka ng flight to Austria. Pinaglololoko ninyo ang taong bayan. Akala nyo magugoyo nyo pa ang mga Pilipino. Pero sa hiling ni Harry Roque na ipagdasal daw siya, dapat alam natin kung deserve ni Harry Roque yung dasal na hinihiling niya. Ayon po dito sa nabasa ko sa Nutriban Republic, huwag nating kalimutan kasi baka magdrama na naman si Harry Roque at magyabang pa ng persecuted daw siya. Para hindi tayo mabudol ng paawa effect, ito ang listahan ng bigat ng baho niya. Iniuugnay siya ng PAOK at PNP-CIDG sa Lucky South 99, ang Pogo Hellhole sa Pampanga na may torture, human trafficking, illegal recruitment at scam operations. Habang may mga manggagawang binubugbog, kinukulong at pinagtatrabaho na parang hayop,
nandoon ang pangalan niya sa legal ops ng kumpanya. Isinama siya sa DOJ complaint bilang correspondent sa qualified human trafficking. Hindi ito cameo role. Nasa listahan siya dahil may papel siya sa pagpapatakbo ng operasyon. May non-bailable warrant of arrest mula sa Angeles City RTC para sa qualified human trafficking. Non-bailable. Ibig sabihin, hindi ito petty theft. Mabigat ang ebidensyang nakita ng korte. Tumakas ng bansa bandang September 2024 at nag-file pa ng counter affidavit mula Abu Dhabi. Hindi siya nagpaalam, hindi siya humarap, lumayas siya. Nag-contempt ng House Quad Committee. Siya mismo ang nagyabang na magbibigay ng dokumento pero nung kailangan na magsumite, bigla siyang nawala. Kaya pinadetain siya. Mismong kongreso nagsabing umiwas siya. State media mismo nagsabing in hiding siya. Hindi opposition, hindi vloggers, kundi PNA o yung Philippine News Agency. Ibig sabihin, mismong gobyerno nagsabing nagtatago siya. Kinansela ng korte ang passport niya at naglabas ng hold departure order laban sa mga kasama niya. Hindi ginagawa ito ng korte sa taong inosente. Ginagawa ito sa taong mataas ang risk na umiwas sa batas. Humiling na ang DOJ at PAOK ng Interpol Red Notice laban sa kanya at ang co-accused niyang si Cassandra Ong ay may Red Notice na. International na ang paghanap sa kanila. Sinubukan pa niyang magpa-asylum sa Netherlands at gamitin ang non-refoulement. Para bang sinasabing kawawa ako habang ang kaso niya ay tungkol sa torture at trafficking. Sinubukan pang pumasok sa Estados Unidos pero hindi pinayagang sumakay sa Japan ayon sa Bureau of Immigration. Sino bang inosente ang ganyan kalikot magpalipat-lipat ng bansa habang may kaso? So ito ang listahan ng pinag-uugatan ng kanyang pagtakbo. Kaya kapag narinig nyo ang speech niya na puno ng drama, hugot at pilit na paawa, tandaan nyo, hindi siya biktima. Hindi siya pinagtutulungan. May warrant of arrest siya. May kaso siya. May red notice request siya. May mga biktimang dumaan sa torture at human trafficking. At ang pinili niya, tumakbo. Hindi para protektahan ang inosente, kundi para iligtas ang sarili niyang balat. So, sa hiling ni Harry Roque na pray for me, anong klaseng prayer ba ang ibibigay nyo para sa kanya? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agmina.